Bagong talagang Supreme Court Chief Justice Sereno, hinihikayat na muling buksan ang coconut levy case. Kaugnay nito, makakausap natin via phone patch si Federation of the Philippine Industries Chairperson Jesus Aranza para hingin ang kanyang panig sa usaping ito. Magandang hapon po, Chairperson Aranza. Magandang hapon sa inyo at sa inyo mga tigapanood at tigapakinig. Apo, Chairperson, ayon sa aming naunang report, welcome po si Chief Justice Sereno sa hanay po ng mga negosyante. Bilang pinuno po ng Federasyon ng mga Industrialist, ano po ang inyong sentimiento kaugnay nito at ano pong signal o senyales ang ibibigay sa inyo ng pagkakahirang kay dating Associate Justice Sereno sa pinakmataas na pwesto ng Supreme Court? Una sa lahat, iyan ang hinirang ng Pangulo at may karapatan ng Pangulo ayon sa atin sa Ligang Batas. So, igalang natin lahat at pagbigyan siya ng pagkakataon. At si Lourdes Sereno naman ay matalino yan at expert yan sa mga foreign, mga international law. So, may tiwala tayo sapagkat yan naman ay magaling na professor, cum laude, at marami na rin eksperyensya. Bagamat mas maigsi pa lang panahon ang kanya sa Korte Suprema, ngunit hindi naman kailangan na magtagal ka dyan. At yung mahabang panahon na panunungkulan niya, iyan na siguro ang objeto ng ating Pangulo na mabigyan ng panahon upang sa ganon, mas maraming reforma ang magawa nitong si Chief Justice Sereno. Opo, nagbigay po ng dissenting opinion si Justice Sereno noong isang taon kaugnay ng coconut levy case. Nais ng ilang coconut farmers na buksan po muli ang kaso. Sumasang-ayon po ba kayo na napapanahon na pong buksan muli ang nasabing kaso at ano po yung maaaring implikasyon nito sakaling buksan po ito? Siguro yung mga naghihingi, ibig sabihin parang matuwid na landas daw. Pero alam nyo, yung kasong yan ay nadesisyonan na. At iyan ay dalawang motion for recall ang sinantabi na ng Korte at meron ng finality ang desisyon. Ngayon, kung babalik na rin yan, wala nang stability ang ating bansa sa mga desisyong ginagawa ng Korte. Sino pa ngayon magtitiwala sa Korte kung ang desisyon ay pabago-bago kahit na ba naging final ng desisyon? Yung hindi final decision, kinu-question nila noon. Naalala mo yung sa Philippine Airlines, di ba kinu-question nila dahil sa pabago-bago raw? Ngayon, yun din ang gagawin natin. Siguro matuto na tayo at gusto ko lang ipaliwanag na yung coconut levy na sinasabi, yan ang binili ng San Miguel Share. Yun ho ay dalawa. Ang isa ho ay binili ni Ambassador Danding Cuangco dahil umutang siya sa bangko at gamitin ang pangbili na yan. Ngayon, ang sinasabi nila, umutang daw sa Coco Bank Levy Fund. Hindi ko naman siguro tama yun. Ibig ba sabihin, pag umutang ako sa bangko ng BDO, yung tatayo ko negosyo, may-ari, BDO na. Hindi naman siguro. Sapagkat yan maraming deposito na dyan. Ngunit kung bumili ang si Ambassador Cuangco, naisipan niyang isama ang CIIS Mill na ako ngayon ang Pangulo. Ang CIIS Oil Mills ay may share din. Kaya may pinag-uusapan tayo na share ng CIIS Oil Mills sa San Miguel. Ngayon, anong sitwasyon nito? Yan yung share ng CIIS Mills na hinikayat ni Mr. Cuangco na bumili ay nahusga na ng Korte Suprema noong Enero bilang pag-aari ng gobyerno. Ngunit, igagastos exclusive lamang sa coconut farmers at saka sa coconut industry. Ngayon ang tanong, kung hindi yan hinikayat, ang halaga niyan ngayon ay mahigit kumulang nasa 70 billion. Kung yun ay hindi nahikayat, magkakaroon kayo ng 70 billion ngayon. Itong pinag-usapan na makakabuti sa ating mga coconut farmers. Ngayon, yung isa naman na share ni Mr. Cuangco, sarili naman yun, bagamat inutang niya sa Coco Bank, hindi lahat ng deposito sa Coco Bank manaw na yun ay coconut levy. Marami na hong outside deposit na mga credit ang pumapasok. Kaya hindi yung pwedeng sabihin na dahil sa inutang doon ay levy fund na, hindi naman tama. At saka, panghuli lang po, mawalang galang na sa inyo, ang desisyon mo ng Korte Suprema ayon sa ating saligang batas ay nagiging batas. Pag yan ay in-interpret ang batas, yun ay nagiging, it forms part of the law of the land by the principle of stare decisis. Ngayon, ang tanong,
kung yun ay magiging parte ng batas ng ating bansa, tama ho bang pag may sino nakaupo, papalitan at papalitan? Yun ang matuwid na landas na gusto nating baluktutin. Hindi ho tama yun, hindi ho magiging stable ng ating judikatura na gusto nating ituwid. Alright, maraming salamat po sa panahong ibinigay po ninyo sa amin, si FPI Chairperson Jesus Aranza. Maraming salamat din po at sana maliwanagan tayong lahat. Wag ura-urada, wag damdamin, rason ho ang ipangiral natin sa ating bansa.